May isang kinakatakutan si Jay sa mall mga Marikoy at pinagdarasal ko na sana soon may isakay namin siya ulit dito. Hi mga Marikoy, kahapon nga pala pagkatapos ng therapy ni Jace dumiretso kami sa mall. Matagal na din kasi nagyayaya itong si Jace na mag-mall dahil matagal na nga kaming hindi nakakapunta ulit dito. At every time na nilalapit ko siya sa carousel mga Marikoy, ganyan nga yung reaction niya, natatakot siya. Dati nung 2 years old pa siya, madalas ko siyang isakay dyan pero ngayon ayaw na niya. Di siya tulad ng ibang bata na kapag nakita yung carousel, tuwang-tuwa sila at na-excite. Itong si Jace, kahit anong gawin kong pilit, ayaw niya talaga. Mas gusto niya pang samahan ako, maghintay at mamili ng mga damit. Madalas din ngayon, marunong na siyang mamili ng mga damit na gusto niyang ipabili sa akin. Kapag nagsha-shopping kami, gustong-gusto niya, lalo na kapag mga damit yung bibilhin namin. Kapag namimili nga pala kami, bigla kami nagkaya ni Daddy Tano na manood sa sinehan. At papunta pala nga kami dito, umaayaw na itong si Jace. Pero kailangan namin siyang pilitin dahil gusto namin masanay siya. Pagkatapos nga pala namin makabili ng ticket, bumili kami ng maiinom at saka makakain. Ito nga pala yung pangalawang beses na papasok kami sa sinehan na kasama namin si Jace. Unang beses na sinama namin si Jace, hindi naging maganda yung experience namin dahil nga madalas tumatayo si Jace. Madalas din siyang palakad-lakad sa loob ng sinehan. Pero dahil matatapang kami ni Daddy Tano, tinadvise nga kami ng mga therapist ni Jace na kailangan niya daw ng madaming exposure sa mga bagay na hindi niya madalas ginagawa. Para masanay siya at malaman niya na wala namang dapat ikatakot. Anyway, pagpasok nga pala namin sa sinehan, gusto na naming lumabas. Umiyak kasi itong si Jace at nagpapalabas talaga siya, buti na lang dito kami nakaupo sa pinakataas. Na kahit maingay siya, inayahan namin siya hanggang tumigil. Tumigil din siya mga Marikoy at nag-enjoy din siya dito sa loob. Sa sobrang enjoy niya, tapos na yung movie pero ayaw niya pang lumabas dito. Kaya nagstay muna kami dito ng ilang minuto pagkatapos niyaya na namin si Jace na lumabas. Habang naglalakad nga pala kami, biglang umupo si Jace at akala ko nung nangyari sa kanya. Ayun pala, nangangati yung talampakan niya, kaya yun yung ginawa niya. Pasok nga pala kami dito sa H&M mga Marikoy dahil nakita ko ang daming nakasale. Tuna ko nga napili itong sapatos para kay Jace. Since wala na kasi siyang masuot na sapatos, sa sobrang bilis sumaba ng mga paa niya. Katapos naman namin dyan, nakita ni Jace yung mga dress na nakasale. Nakatuwa nga siya dyan kasi kumukuha siya tapos tinatry niya, tumiikot siya. Akala ko nga ipapabili niya sa akin yung mga kinukuha niya pero hindi naman dahil binabalik niya. Alam ko lang nga palang pasuotin ng dress si Jace kapag may mga okasyon lang. Dahil mas gusto ko talaga para sa kanya yung mga pantalon at saka leggings. Gusto ko komportable at presko yung suot niya lagi. Kahit siya mismo mga Marikoy, gustong gusto niya yung mga pinipili kong damit para sa kanya. Habang nakapila nga pala ako para magbayad, napansin ko si Jace na kumakanta. Natapos ko naman makapagbayad, nadaanan namin itong bookstore at pumasok itong si Jace. At bigla ko nakita itong bag na to, napaka-cute kaso maliit na para kay Jace. Kaya pala pumasok si Jace dito, nagpapabili siya ng bagong libro. Napabili niya itong hawak niya, kaya sabi ko sa kanya, hindi pwede dahil meron na siyang ganyan sa bahay. Kaya pinapapili ko na lang siya ng iba. Itong si Jace talaga mga Marikoy, simula dati pa, mas pinipili niya talaga yung libro kaysa sa laruan. Kinatutuwa ko naman, sino bang hindi matutuwa, yung anak ko 4 years old pa lang pero napakahilig niya sa libro. Katapos niya makapili ng libro, pumasok naman kami sa department store at naghahanap nga ako ng medyas para sa kanya. So itong si Jace mga Marikoy, nakita niya itong umbrella, tinuturo niya nga sa akin. Sinasabi niya pa nga sa akin na rain daw sa school niya. Oo nga pala, bigla ko naalala na tag-ulan nga pala ngayon at kailangan niya din ng payong. Kaya di na ako nagdalawang isip mga Marikoy, binilan ko na nga din siya ng payong. Yun lang nga, kahit nandito pa rin kami sa loob ng mall, nakapayong na siya. Anyway, mga Marikoy, maiba ako. Tanong ko lang sa inyo kung meron na ba mga school supplies yung mga anak nyo. Kung wala pa, mag-comment at mag-share lang kayo nitong post namin. Malay nyo, kayo na yung mapili namin para sa mga bibigyan namin ng pang school supplies ngayong darating na pasukan. Dating nga pala namin dito sa mga pang baby, biglang nilapitan ni Jace itong crib at nagpapabuhat nga siya kay Daddy Tano, nagpapalagay siya dito sa crib. Kaya sabi ko sa
kanya hindi siya pwede dyan dahil hindi na siya baby. Kung ano-ano nga din yung mga kinakalikot niya dito mga Marikoy, kaya niyaya ko na siya bago pa siya makasira. At pagkatapos nga namin siya, napagdesisyonan namin na umuwi na. At habang iniintay namin sa sasakyan namin, kapag katabi ko si Jace, nagigigil talaga ako sa kanya. Tinalang, hindi siya naiinis sa ginagawa ko sa kanya. Tok, tok, tok.